Bes, dati pangarap ko lang dito makapunta sa Venice. Ngayon nandito na tayo. Ano ba, naiyak ako? It's a celebration. Hello Team Authentic all over the world! Samahan niyo po kami sa biyahe natin dito sa Europe! Phuoc, Vietnam! Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. And ciao! Hi guys! We're still here in Phuoc, Vietnam. And since meron pa tayong, ano tawag doon, hangover ng ating European experience. Itutuloy natin yung European experience natin today at ito todo talaga natin, di ba? Hindi lang yung experience ulit, ito todo. Kumbaga, i-finish strong na naman natin. Finish strong natin itong European experience natin. Yes, so nandito tayo sa Grand World of Phuoc. So again guys, marami kayo rito pwedeng puntahan. Meron ditong safari, meron na namang theme park na malapit dito. Pero ito na lang yung pupuntahan natin. And then nandito naman tayo ngayon sa northern part. So ganun pala, naisip namin na kapag pala nag-stay kayo rito sa Phuoc, tapos ayaw nyo nang mag-travel, siguro mag-stay kayo dito ng mga one night or 2 nights dito kung gusto nyo siyang explore. Kasi nga pala guys, yung papunta natin dito, yung mga nadaan, ibang-iba siya doon sa dinaan natin doon sa kabila sa south. Yung dinaan natin dito, mga local establishment siya. Medyo marami-raming building. Yes, and confirm, meron ngang free shuttle kasi meron kaming nadaanan na bus, may nakasabay kami, galing siya sa airport and then diretso siya dito sa Grand World of Phuoc. And nandito tayo sa parking area. Gusto lang namin sa inyo ipagmalaki na ang ganda ng parking area rito. Tapos, Libre. libre! Di ba? And ang naging biyahe natin from our accommodation going here ay 34 minutes. This is the parking area and it's all for free. Di ba? Ang ganda ng parking area and then libre. O ayan na Europe! Doon tayo sa pinaka-entrance. Meron ng entrance dito sa parking area. Pero, gusto kasi namin kayo idaan dito. Nakita kasi namin sa may pinakaharapan, yun doon sa roadside. Doon pa lang, nakakawaw na. Grabe yung mga display. At tignan nyo. Dito sa gilid, massages. And then, meron din naman mga restaurants. Silipin natin yung presyohan Yan. dito. Tara, silipin natin ng very light yung presyuhan. Medyo mura-mura din naman. Mura din. Ayan, Nagre-range lang siya ng 50. May 49, no? 49 to 120K. Yun na yung pinakamahal. Diba? So, dito lang yan. Kain agad? Hindi. Mamaya na. Tara, punta muna tayo doon sa loob. Gigil ako kay Enzo, hinihila agad ako sa pagkain. Hindi, sabi ko lang, tingnan natin yung presyohan. Tingnan yung presyohan, Check okay. muna natin. Hinihila niya na ako sa kainan. Sabi ko, wait lang naman. Hindi ba ka tayo nakakapasok? Pero bali mo, di ba? Biglang kumain. Ayan, to. Hilera to ng kainan. And then yung design niya, Iba na, Europe. Tara, tawid tayo. Kasi naloka kami. Dito pa lang sa labas, ang ganda na. And then, nagre-research kami kung merong entrance. Wala akong nakikita. Pero, kapag meron ka mga activities na gustong gawin, ayun yung may entrance na. Para tayong papasok ng fantasy world.
Pwede yata umakyat. O, di ba? Ganda dito pa lang. Ang ganda na. At tapos pwedeng umakyat. Oh, Ah, dito tayo. Para may bridge. kaloka. Ayaw nga may May bridge. slide, oh. Tapos mag-i-slides. Tignan nga natin. Uy guys, grabe. Alam niyo na, mamangha talaga kami, promise. Kasi ito sa labas libre, tapos ito na yung nakikita natin. Ang taray, pwede ngang umakyat. Grabe no, sobrang nakaka-amaze siya. Oo. Kasi hindi kasi kami sanay na libre yung yung mga ganitong lugar. Tapos ito free siya. May enjoy talaga natin. Ano ba yan? Na-pressure na kami. May sumunod ka agad sa aming mga foreigner. Kailangan namin magmadaling umakyat. Ito yung tsura niya, oh. Diba? Ganda. And then magtatapos yata tayo sa slides. May pa-slides. O, itutulay din namin kayo dito sa hanging bridge. Oh. Hanging bridge. Diba? Nakakaloka to. Pwede pang umakyat sa pinakaitaas. Oh. Medyo may kainitan lang guys ha. Kasi it's 1 p.m. So, ganun talaga siya. Ganito talaga siyang kainit. Kaya nga, kung dito kayo malapit, pwede kayo rito pumunta ng mga 4 p.m. na kami nga kasi malayo-layo. Kaya medyo inagahan namin. natin. Pero kung dito talaga kami, pupunta talaga kami dito hapon. Tapos may ganap rin kasi dito sa gabi. Meron din ditong mga shows, ganyan, na hindi na nga natin may experience. Kasi kailangan nga natin bumalik doon sa pinag-i-stayan natin. Yung pinag-isayan kasi natin, doon kasi yung pinaka-sentro. Ayun, may view deck pa sa taas, kaya lang apakainit. Ang ganda! Oh, ang ganda, no? And then, meron pa din doong hanging bridge. Tara, punta tayo doon sa hanging bridge. Meron din pala dito. Lahat pala hanging bridge. Oh, may hanging bridge din dito. And then, dito pa. Oh, meron pa rin dito. Grabe. Para talaga tayong pumasok sa fantasy world. And then, ayun, dito, tignan nyo yung view. Ang ganda. Oh, Lord Jesus. Ang ganda talaga. Ito na yung slides. Pwede. Pwede, ayun o. Nakakatakot naman, hindi kita yung loob. Ayan na naman sa nakakatakot. Maiksi lang. Ito lang siya, ayan. And then, ito lang. Ayan yung babagsakan natin. Ba't ba bagsak? Ay, ba't babagsakan? Gusto sana namin mag-slides, kaya lang, tignan nyo, marumi na siya. Tinatapakan nila. Okay? Ayan, sila na lang. Ayan. Kahit bata, di ba? Ay, hinihintay siya ng nanay niya sa baba. Ayan, nalinis na ng bata, pwede na tayong magpadulas. Charot. Kararating pa na natin, baka madumihan kasi tayo kaagad eh. Matuwang-tuwa yung bata, tumatawa siya. Ganda talaga. Ay, umihinto. Buti na lang, good choice tayo, hindi tayo nagpadulas. Hindi pala madulas. Ay! Ako nadulas. Diyos mio. Kailangan mo i-push yung sarili mo. Oh, ito pa yung mga designs. Oh. Ganda. OMG. Grabe. So dito pa lang namamangha na tayo. Or kami, dito pa lang hindi na kami makaget over. Parang lahat ng sulok gusto kagad namin puntahan. O nasa kanya yata yung brilyante. Ganda din, no? Napasok na tayo. Baka dito pa lang, 1 hour na yung ma-vlog namin. Ilakad namin kayo dito ng 1 hour, isang vlog na yon. Charot! Ito na ang entrance. And then, syempre alam naman natin lahat na kaya to famous tong lugar na to dahil dun sa water taxi. Or yung sinasabi nga nila na Venice of Vietnam or Phu Quoc. Yun lang yung pinunta natin dito, guys. Ganda, no? Ganda niya sa mata, pati kulay. Buhay na buhay. After ng mga 10 pictures namin, pwede na tayong pumasok. Tawid na tayo. Tignan pa natin kung ano ang ganap sa loob. Tapos magtanong kaagad tayo
kung magkano yung pagsakay sa water taxi. Again, meron uli ito online pero nag-book nga tayo dito direct dahil hindi nga natin alam yung panahon, baka kasi maulan. Ito pa yung ibang ticket prices. Meron nga dito yung yung The Quintessence of Vietnam. Tama ba yung pronunciation ko? 300 VND. Pero yan nga yung hindi na natin mapapanood. Yan yung show. Pero extravagant daw yan. Kasi nga gabi. Ayan o. 8:15 to 9 p.m. siya. Guys, ang binayaran natin na ticket ay 200,000 dong in pesos, 427. Yes, pero ito, ilagay na lang din uli namin dito just in case kapag magbubook kayo online. Ayan, para meron kayong choice. So kami kasi talaga, ayun na nga, baka kasi nga bagyuhin tayo. Kaya nagdadirect talaga tayo kapag mga ganitong panahon. And now, it's 2 p.m. Ngayon na talaga kami sasakay. Inuna talaga namin to kasi mamayang sunset lahat. Magbabardagulan dito. Diba? Huwag na tayong sumabay sa marami. Kaysa maghintay tayo ng mahabang pila. Ito kasi parang salpak agad kami. Tsaka guys, sinabihan nga kami doon kanina if ever kung papatagalin pa daw namin yung waiting, mga 45 minutes. So yung i-google natin dito. Unlike ngayon, salpak agad. Yes. So, pero kayo basta kung gusto nyong ma-experience a sunset, ganyan, okay lang naman. Basta willing kayong maghintay. Oo. Hindi daw dito pwede yung yung bibili ka, tapos mag-iikot ka Oo. muna. Kailangan pila daw diretso. Nasa queuing talaga. Yes. Next na kaagad tayo. Ayan. Gandang tignan, no? Actually, yun yung pagkakaiba niya. Kasi yung sa Macau kasi, una, mas mahal. Pangalawa, indoor. Pati yung Sky Dinaya. Charot. Fake yung sky. Ito kasi talaga outdoor. So, ang sarap ng vibe. Ay, nafe-feel ko na. Ito na siguro yung sa atin. At saka yun dito, hindi na to parang parang cable car na ang dami mong makakasama. As in private kayo. And tinanong na namin, around 15 minutes yung magiging experience natin. Thank you! O, ayan. Uy, bes? Kailangan pala rito balance. Tapos magkatabi na tayo, dyan pareho tayo nakaharap. And this is it. We will experience water taxi here in Phu Quoc, Vietnam. Bes, dati pangarap ko lang dito makapunta sa Venice. Ngayon nandito na tayo. Ano ba, naiyak ako? It's a celebration. Yes, me. And here's our view. Hindi ko alam kung kinaganda na merong design itong boat or sana wala na lang. Ay, nakikita nyo rin siguro, may harang siya. And guys, ang nakakatuwa sa kanya, siya, di-motor. Oo nga. Di-motor siya, walang nagsasagwan. Kaya ang smooth nung andar namin Kawayan natin sila ng kawayan. Hello! Hi! Oh, di ba? Grabe, ganda. Narating na namin yung Venice, Italy. Ayan. So, tama lang din na inuna natin itong experience. Kasi kung naglakad-lakad tayo, kumbaga, hindi na natin masyadong ma-appreciate. Ngayon, talagang yung nakikita natin, kumbaga, bago talaga. Oh, ganda. Oh, isasama namin kayo guys 15 minutes ride daw to, pero kahit mga 5 minutes, ang ganda naman ito, iconic. Ito ganda. Pang may echo. Oo. Ayan, isasama namin kayo. Hindi pwedeng hindi nyo ito ma-experience. Sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Mainitan. Mainitan, maarawan, maulanan, magkakasama tayo. Ano ba yan? Sa Enzo talaga, minsan talaga may mga birato na nakaka-emotional. Oo nga, no. Grabe, magkakasama tayo, mainitan man tayo, maarawan tayo, umulan. So literally, lagi talaga tayong magkasama sa hirap at ginhawa talaga. Maraming salamat po sa inyo. Iyak na ba kami kasi nandito na kami sa Venice? Ang ganda moment.
Parang gusto kong tanggalin itong may pakpak. Charot. Ayan o. Ganda. Nagpipictorial na tayo. Pinahinto kami ni Kuya tapos pipicture niya daw kami. Ayan, mukha ka ng may pakpak, bes. Ayan pala yung ano niya, gamit niya. Ay, dalawa daw kami. Ay, bes! Ayun, shokot ako, dumulas ako. Lagi na lang natatakot. Ang ganda. Sige. Siguro, kahit papaano na ipakita na namin sa inyo kung gaano siya kaganda. So ngayon, mananahimik na ako. Namnamin nyo na lang. Bye-bye! At dyan na nga nagtatapos ang ating 427 pesos. Worth it naman, in all fairness naman. Kasi, ibang experience nga siya. Una nga, nandito tayo sa outdoor. Tapos ang gaganda ng disenyo nakikita natin. Oh, sorry, i-compare na rin natin nga doon sa Macau. Kasi for sure, ang dami nang nakapunta ng Macau, ang dami nang natry yun. Yung kasi talaga indoor, makikita mo, mall na mall lang talaga, mga stores ang makikita mo. Kasi dito talaga, architecture ang makikita nyo. Ang pinagkaiba niya lang sa Macau, yung mga bangkero doon, kumakanta. Ay, oo nga pala. So, dito wale. And then, yun nga, tama nga sa Enzo, pagka-apat kayo, pagsasama-samahin din kayo. Wag, sabihin nyo hiwalay. kayo. Para kapag ka nag-picture. Oo. Actually, ano siya, hindi siya 15 minutes, parang kulang. Mga 10 to 12 minutes, parang mga ganun siya. Oh, ngayon naman, why not? Ikutin na natin talaga siya. And ang binayad nga pala natin, card. So, usually, tumatanggap talaga ng cards. Ayan. O, tignan nyo to guys. O, 35 lang. Buko. Nasa 70 pesos plus lang siya. Come on, thank you. Ayan. O, diba sabi ko nga sa kalagitnaan, merong spa. And then, tumingin kami dito. Meron dito hotel. Ito yata yung hotel na nakita namin. Ito nga siya. Alam nyo guys, 1,000 pesos lang. Yung mga hotel dito sa loob nitong Grand World. Tumitingin ako kay Enzo kasi hindi ko kabisa. Tapos ako din. Kasi ito na guys, kumukuha si Mel na totoong anong pinakapangalan niya. Ako nga, ano mo pangalan nito? Oo, Diyos ko. yung kasing problema sa akin, makakalimutin talaga ako. Nakakalimutan ko yung pangalan. Lahat ng experience, hindi ko nakakalimutan, pero nakakalimutan ko yung pangalan. Hindi ako talaga sa pangalan. Kaya ito ko, yun yung weakness ko, pangalan talaga. Kaya kung makikita nyo kami ng off-tone, kasi syempre nakaharap doon, di ba? Ginaganto ko siya, nandito tayo sa Grand. Hello. O ngayon, sila naman ang panoorin natin. Ganitong oras walang tao. Actually, ang laki niyang area. Pero walang tao. Or siguro nga kasi, maaga pa. Kung kami mabibigyan kami ng chance, ganun ang gagawin namin. Ayan, okay na yan para alam natin na meron tayong babalikan. Ang gagawin natin, dito kami mag-i-stay ng 2 nights. Tapos ang susunod na namin pupuntahan yun na, yung mga safari, yung theme parks, ganyan. Kasi mura naman dito eh. Kaya pwedeng bumalik-balik. Next na balik natin. Ngayon, ito naman yung experience natin. Ito hindi natin na-experience kanina. Yung umakyat dito. Mataas pala to. Akala ko mababaw. Mababa. Mataas din pala siya. Panoorin natin dito yung mga bangka. Yung mga water taxi na dumadaan.
Ayan. Sila naman ang panoorin natin dito. Grabe, tapos ang ganda pa ng panahon. Hindi siya masyadong mainit. Makulimlim siya. Ito ang vibe. Dito sa Fukuk, meron siyang European vibe. Charot! Kala ko kaya European vibe na yan. Meron din ditong Teddy Bear Museum. May entrance fee yan. Separate yung entrance fee niya. Lagay na lang din namin yung saklok kung magkano siya para lang magka-idea kayo. Ayan. So, dahil hindi naman kami interested sa teddy bears, lalagpasan natin siya. Pero kung kayo, mahilig kayo, go for it. Nandito na rin lang naman kayo. Grabe. Sa sobrang daming establishments tuloy, grabe talaga sila. Anong lalapitan ka. Thank you. Lahat, kahit yung mga juice, talagang lalapitan ka talaga para mag-alo. Mag-avail ka sa kanila. Ang dami kasi talagang establishments na nandito. Tsaka pare-pareha silang ino-offer. Yes. Ayun na nga. Marami nga ritong mga homestay. Katulad nito, Sunny Homestay. Katabi niya, mini hotel. Katabi niya, mini hotel. Ito pa, Riverside Mini Hotel. Hello. No, thank you. Ayan. So, pwede din yung kung dito kayo mag-overnight nga. Kami nga next time ganun gagawin namin. Kasi nakita namin 1,000 a night lang. And ang ganda na ng room. Siguro nga kasi, kaysa sa walang naka-stay, murahan na lang. Bargain na lang talaga. I-bargain na lang yan, oo. At saka maganda nga kasi doon, sa totoo lang, yung nadaanan kasi naming area, ito kasi para siyang pumasok na sa, paano ba yun, parang exclusive na. So wala ditong malapit na mga kainan. Oo. So mangyayari, kapag kami nag-stay kasi dito, yes, mura yung pag-stay. Pero, yung Sa mga restaurants, di ba, mabubuhay kasi merong kakain. Yun yung maganda doon. Yun na lang tinignan nila, yung ibang business, magbe-benefit din. So again, for sure, mas marami ritong tao Paghapon. ng hapon, yung pa-sunset. Pero parang kami nag-benefit naman din kami. Kasi ang konti ng tao, parang mas na-enjoy namin, mas na-feel namin yung area. Ayun. Ang dami pa nga rin sarado eh. Baka mamaya pa sila magbubukas. Hello. Ayan, medyo narating na natin yung Dulo. medyo dulo lang. Kasi guys, ang totoo lang ha, apakalaking area pa nito. Kahit doon sa tinitingnan namin, kasi nga nag-research na ako kung ano yung mga pwedeng puntahan. Ang problema, pare-pareho na lang din naman yung itsura ng mga architecture, yung mga establishments, pare-pareho na rin. And then, meron ditong side na para talagang as in walang katao-tao. Tapos wala na ring mga establishments. Siguro nung ginagawa nila to, talaga akala nila as in magbo-boom ng sobrang boom na boom. Ayan, kaya marami din talaga na hindi nagagamit na area. Although ganito rin na may mga itsura. Ayan bigyan namin kayo ng example. Example talaga. Kailangan may resibo. Ito yung pinaka main event. Tapos dito, pagpunta nyo dito sa side na to, halos wala na. As in, patay na yung area. Kasi yun, makikita nyo talaga, puro massages ang madami. Kaya ang hirap din ng business dito. Ayan, tapos na tayo. Ganun lang siya. So, 2 hours dito sa area na to, pwede na. Unless talagang dito kayo naka-stay, gusto nyong tumambay. Ay, kami kung dito kami naka-stay, kahit hanggang 10 PM dito talaga kami. Mas maganda dito during sunset. Yes, and then yun nga, meron pang mga shows, ganyan. And then syempre iba talaga yung sunset napapaganda niya talaga yung paligid. So ngayon naman, meron kasi kami nadaan ng mga kainan ni Enzo. Yun yung hinahanap namin, wala pa kaming makita-kita. So hindi na tayo dito kakain kasi for sure times 2 kasi yung presyo dito. 'Di ba? Ang mura na pero para sa amin mahal pa din. Kasi alam nga namin yung totoong presyo niya kapag sa labas. So ang gagawin natin, kung ano yung madadaanan namin or kung saan kami makakadaan na merong local kainan na Vietnamese, doon tayo kakain. Tipid pa din. And it's dinner time. Eto,
mga kulang-kulang 8 minutes motorbike ride sa ating hotel. Pangalawang beses namin dito kumakain. Ang mumura dito. Ayan o, katulad nito. Yung fried rice with chicken, 35 lang. And then, meron din silang mga noodles. Fried noodles, ayan, 50. And then, ito yung kinain ko last time. Ito yung kakainin ngayon ni Enzo. Sarap. Yung beef. Kasi nasarapan siya dito. Ayan yung mga Bani. presyohan nila. Ito, banh mi. 30K. Pinakamahal nila yung 40K. Yung chicken thigh. And then, ito parang ang sarap naman ito. Ano to? Stir-fried pho with vegetables. Ito nga yung fried noodles nga. Ito, oh. Vietnamese setup talaga. Lagi kami dito. Nung kumain kami dito last time, maraming tao. Buti ngayon nagsyempo tayo nung wala. Kasi last time naghintay kami ng lagpas 30 minutes. Matagal last time. So yung ganitong mga vibe, ito bet na bet namin tong ganito. And then, yung order natin, ano ginawa natin? Ginawa namin guys, nagpalit kami ng order ni Mel ngayon. Oo. Sa akin ang punta yung beef, sa kanya yung chicken. Noong una kasi sa kanya yung chicken. Tapos nung tinikman ko, parang nasarapan ako sa chicken. Siya naman, mas nasarapan naman siya sa beef. Kasi sabi ko, edi palit tayo. Yung pala makikita yung magkaiba talaga kami ng choice. And then, dahil iba-vlog namin yung food, nagdagdag tuloy kami na isa. Nahiya kasi kami sa inyo. Kasi kapag hindi iba-vlog, isang order lang. Isa lang, para tipid-tipid tayo. And then of course, malaking bagay nga na meron tayong baong water. Ang mura lang naman ng water dito. And then kanina, bago tayo bumalik sa accommodation natin, nag-banmi tayo, minadaanan tayong banmi. Grabe yung banh mi na nadaan namin guys. Mura lang, pero ang yung palaman niya, panalo. Yes, kumbaga yung palaman pa lang, mabubusog ka na kaagad, siksik na siksik. And then, 25,000 VND lang siya. And dito marami na rin naman ditong mga banmi. Ang maganda nga ngayon kasi meron tayong motor. Motorbike. Yes, minsan kahit mga 10 minutes or 15 minutes ride, okay lang sa amin para lang makapasyal-pasyal kahit papaano. Kasi sa gabi ganito lang ginagawa namin. Stroll-stroll lang kami. Ang maganda pa rito guys, may free wifi. Saan ka pa? Kanina din yung banmi na nakainan namin, may free wifi. Ito na yung order natin. Family run business kasi siya. Ito na yung order ko. Sa akin napunta yung chicken. And tignan nyo naman kung gaano karami yung rice. Ito kasi nagustuhan ko siya kasi nung tinikman ko kay Enzo, malutong. Ganito yung rice niya. Yung rice niya parang Java rice sa atin. Ganyan. And it's only 35,000 BND. Ito naman yung kay Enzo. Ito yung beef. Grabe din yung servings nito guys. Panalo. Mas alam niyo kung magkano siya? 50,000 BND lang siya. 107 pesos. And then yung sa akin nga, 75 pesos lang. Tapos meron palang soup ngayon. Last time, wale. Kasi ang dami kasing kumakain. Baka nakalimutan. Nataranta siguro. Meron palang soup. Yung soup naman ngayon ang gusto kong tikman agad. Kasi ito yung hindi natin natikman last time. Ay, ang sarap pa ang lasa. Ay, grabe yung Oo, yung laman niya lang naman. Ano itong laman niya? Gulay, meron ditong pipino. Pipino. Tapos yung Ano ginagawa, ba yan? yung Chinese cabbage siya, tato. Yun lang yung nakikita namin. Pero guys, yung lasa niya, may something na parang broth, no? Tapos yung paminta, grabe, panalo yung paminta. Gumuguhit dito sa lalamunan. Tanggal bara. Tanggal bar sa lalamunan. Sarap. Actually, itong kay Enzo, masarap talaga. Napaka-flavorful. Grabe yung flavor niya. May maanghang, may matamis. Merong ma-mint, gawa ng cilantro. Tapos, guys, alam niyo ba pinakamasarap dito? Yung capsicum nila. Ang sarap-sarap ng capsicum, ang tamis-tamis. Yes. Kaya lang eki siya sa akin. Kasi yung beef, ang jigas. Kasi yung pinakahiwa na ginawa nila, cubes.
Kung ang ginawa nila yung yung mala bacon, yun. Okay siya. Yung sa akin naman, gustong-gusto ko yung chicken kasi yung lutong bahay siya, yung hindi siya breaded. Ay, ito nung hindi breaded. Hintayin pa natin isa naming order kasi nga for the vlog. Kaya meron tayong isa pang food dang. Yes, so tayo ngayon. Yes! Ito na yung order natin. It's 50,000 BND din or 107 pesos. Ito naman yung fried pho. Taray, fried pho. Dapat ganon. Na merong beef. Kung ito yung hiwa sa'yo ng beef, Ay, mas malambot siya. Pero wag ka pakisiguro kasi minsan half-cook yung Sa beef nila. bagay. So, meron din naman silang traditional na fried noodles. Pero ito yung kinuha natin kasi nga, nandito tayo sa Vietnam! So, ito ang tikman natin kasi hindi pa kami nakakatikim ng fried pho. Baka naman pareho lang din naman ng ano. Sige, ako titikman ko kagad yung beef. Oo, baka pareho lang siya ng tawag nito, ng fried noodles. Sa bagay kasi ito kasi rice na rice, no? 1, 2, 3. Ang sarap. Sarap. Mm-mm. Grabe. Actually, malalasahan mo na yung beef Yung din. beef na. Yung sarsa ng pinaka-beef. Ayun, sarap Yung din. sarsa ng pinaka-beef, para siyang tapa. Ang Yung sarap. platong tapa. Sarap. Actually, pareho din siya nung sayo. Parang ano din siya, matamis na maalat. Ay, nako, panalo. Buti na lang, ito in-order natin. Kaya nagdadalawang isip pa kami. Ito na yung ganap namin, ganito. Minsan tumatagal kami rito ng 1 hour. Ganyan. Kahit saan kami kumain, tumatagal talaga kami ng 1 hour. Kasi tambay-tambay lang. Titignan nyo lang yung mga taong dumadaan-daan. And busy rin naman tong area na to. Ang daming dumadaan ng mga tourist bus, ganyan. Mga electric, ano tawag doon? Electric bike. Electric e-bike. Electric e-bike. Ito na yung ganap namin. And we're loving it. We're loving the vibe here in Phuoc. And then ito, si baby. Lagi naghihintay ng foodang namin. Nakikikain sa Oo. Ayan, dito na natin tapusin tong gabing to. Balik muna tayo dun sa Grand World. So, ang tanong, worth it ba siya? To be honest, yes naman, worth it naman siya. Kasi yun talaga, kakaiba experience mo. And talagang mafe-feel mo kahit papaano na, ay, oo nga, Europe. Pero malayo siya dito sa pinaka-city center. So, kung dito kayo naka-stay, tapos babiyahe kayo ng mga 40 minutes, ganyan. So, yun yung pag-isipan nyo kung pupuntahan nyo siya. Pero meron naman mga free shuttle bus. Yun nga lang talaga, ang hirap na talaga ng schedule. Lagay na lang uli namin yung website nila. Doon nyo na lang tignan yung schedule kasi nababago siya from time to time. Tapos kung kami, mabibigyan ulit kami ng chance, baka gano'n yung gawin natin, doon tayo mag-stay. Para in a way, di ba, mas maano natin, mas maikot natin yung lugar. At saka yung tambay lang doon, kasi tingnan nyo nga, the fact na itong ganitong lugar na tatambayan namin, Tabing kalsada. Imagine niyo kung doon kami nakatambay, di ba, mas ma-enjoy namin siya. So yeah, layo-layo kasi talaga yung mga tourist spots dito sa Phuoc. Yung pinuntahan natin kahapon, South. Ito naman, North. Then, ito naman, pinakita namin sa inyo yung kainan. Kasi, para lang malaman ninyo na kung hindi naman kayo maselan sa pagkain, meron at meron kayong makakainan na affordable. Ayan! Ang hinahanap na talaga namin, yung local vibe na talaga. Ito na yung local vibe. Kasi napakita na namin sa inyo yung sinasabing ng copycat ng Europe, itong Phuoc. So ngayon naman, hahanapin natin kung ano ba talaga yung Phuoc. Kilalanin talaga natin sila para ma-feel natin yung Vietnamese vibe. Yan yung mga susunod na nating travel vlogs. Kita-kits! Bye everyone! Mwah.